Minsan nga, sa hirang buhay sa Pilipinas, maiisip mo, Pilipinas, bakit ang hirap mong mahalin? Pero kahit ano pang sabihin ng iba, there's no place like home. Wow naman. Yung mga OFW noong 2023, almost 520,000 ang nag-retire, di ba? 45 years old and above. Umuwi pa rin dito. So siguro nakapagpundar sila, di ba? Tapos, May kondo na. May kondo na, di ba? Pinag-ipunan. Kaya umuwi na sila dito para i-enjoy naman nila yung mga pinagtrabuhan nila when they were away from Kasi the mas Philippines. madali naman talaga ang buhay dito. Sa Japan, di ba, ingit na ingit tayo sa Japan, sa ano, di ba, ang ganda, disiplinado. Pero lahat ng Pinoy na nakausap ko, pag nag-perform ako doon, sabi niya, pag nakaipon ako dito, magre-retire pa rin ako sa Pilipinas. Oo, malungkot. Oo. Kasi mahirap doon, hindi, wala kang kasambahay. Di ba, ikaw maglalaban ng sarili Yun mo. ang nakakatawa. Dito may mga kaibigan. Pero kasi marami rin nagpupunta na ibang bansa dahil sabi nila dito, mahirap ang ano, pag ikaw nagkasakit. Yes. Di ba? Walang insurance. Pero ngayon, gumaganda na yung ano, packages ng PhilHealth, di ba? Oo, medyo na-expand na. Pero may ano pa rin. Kumbaga, lacking pa rin. Pero yun ang isa sa mga dahilan kung bakit umaalis. Dahil lalo na sa Amerika, gusto nila. O sa Canada, di ba? Sagot nila lahat. Yung mga gamot, pag na-ospital. O, pero sa bagay. Uy, pero sa iba ha, Pati, ayaw na nilang bumalik. Doon na sila. Okay na daw sa kanilang pabalik-balik Mamatay doon. konti dito. Yes, bakasyon Like in na lang. Australia or Yes, Canada, oo. na walang Mas masyadong malapit. gulo. Gusto nila yung kanilang presidente doon. Di ba? Yung mga iba umalis yung Amerika. Yes, Di ba? marami. So, tsaka walang gera, ganyan. Parang para sa kanila like in New Zealand. Yes. The Filipinos there swear by it. Sabi nila, best place to live in the world talaga dito. And Europe, sa mga Norway, ganyan, Finland. Kasi iba education pa na rin, and medical. Education, libre ang healthcare. Correct. Peaceful. Walang Iba pa rin- baha, walang baha. Iba pa rin talaga kapag Grabing first baha. world ang tinitirahan mo. Kasi lahat ng, makikita mo talaga lahat ng benefits, a public system that works, may public transport. So, babalik ka pa ba sa isang bansa na puro hirap? Siyempre, ang reason kung bakit ka babalik is meron kang emotional ties dun sa Pilipinas, di ba? Yung mga pamilya mo nandito, mga kaibigan mo, it's very emotional. Kaya kahit na maganda na yung buhay mo abroad, nakapagpundar ka na, maganda na yung trabaho mo, na-petition mo na karamihan sa mga immediate family mo, meron at meron ka pa ring roots sa Pilipinas. Personal observation ko to sa pagpunta ko sa ibang bansa. Nagpapalitan na yung pagkakilala sa Pinoy, di ba? Domestic helper. Parang ganun. dati. Hindi. Ano na sila? High-skilled na. Sa Australia, nasa oil, ano na sila? Mining. May ano ko doon, may manood sa akin doon, lumilipad siya by helicopter para panoorin ako. Sabi niya, bumabalik. Big time. 2.5 hours ang maglilipat, tapos babalik lang. May pera sila. Maraming nagtatrabaho doon na family na. Meaning, yung asawa niya, na doon din nagtatrabaho, pinanganak ni anak niya doon. So, nagsisettle na rin sila doon na pag sinabi mong, babalik ka pa, hindi na. Rooted na kami dito. Ito na lang yung bakasyonan. Kung Parang ganon. sa iba. Parang ganon. Alam niyo, pag nag-perform ako abroad, kitang-kita ko sa mata ng mga tao, yung mga Pinoy, yung pagka-miss nila sa Pilipinas. Minsan nga, sa hirang buhay sa Pilipinas, maiisip mo, Pilipinas, bakit ang hirap mong mahalin? Pero kahit ano pang sabihin ng iba, there's no place like home. Wow naman.